Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Batiin niyo ang katabi niyo, sabihin niyo, good afternoon at happy fiesta! Yan. Palakpakan natin si Lord. Alam niyo po, napaka-importante nitong ating pinagdiriwang, hindi lang dahil sa ating parokya, para bigyan natin ang tuon. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng banal o Santa Cruz, na ating ipinagdiriwang ngayon. Pero bagong lahat, meron akong isang kwento daw, ng isang pastor, na isang araw, dahil sa kanyang pagiging magaling na pastor, sabi niya, mga kapatid, ngayon ipikit nyo ang inyong mga mata, sabi niya, at bilang pagmamahal sa ating Panginoon, itaas niyo sa Kanya ang inyong mga krus sa buhay. At nagulat siya, Bakit? Nang idilat niya yung kanyang mata, nakita niya isang mister, binuhat yung kanyang misis. Ito yata yung krus sa kanyang buhay. Huwag niyo gagawin yan, ha? Alam niyo po, ang krus na ating ipinagdiriwang ngayon ay hindi basta-basta kung anumang krus. Ito ay ang krus ng Panginoon. At matanong ko nga kayo, sino ba sa inyo dito ang mayroong medal o trophy sa bahay? Taas ang kamay. Medal or trophy sa bahay. Ayan. Pag tinitingnan niyo yung inyong medal o trophy, anong inyong nararamdaman? Of course, masaya, di ba? Kasi bakit? Dahil naipakita nyo sa pamamagitan ng trophy na yon, ang inyong skill, ng inyong pagpupunyagi. At alam niyo po, dalawa ang ating pagtutuunan ngayon tungkol sa krus. Una, ang krus ni Kristo bilang trophy or medal. Sa tuwing nakikita natin ang krus, nakikita natin ang tagumpay, hindi lang ng Panginoon, kundi ng bawat isa sa atin. Ang krus nagpapakita sa atin na sa gitna ng ating mga pagdurusa sa buhay, sa gitna ng kalungkutan, sa gitna ng krisis, sa gitna ng pagnanakaw na lang sa ating pamahalaan, mapagtatagumpayan natin ang lahat kasi nandyan ang krus. Patunay
na tayong lahat ay mga VIP. Alam niyo yung VIP? Hindi very important people. No? Meron victory in progress. Ayan. So lahat tayo ay victory in progress. Dahil lahat tayo ay magtatagumpay. Amen? Paniwalaan natin yan. No? Pag nakikita natin ang krus, kaya nga alam nyo, napaka-importanting merong krus tayo sa bahay. No? Sa ating mga eskwelahan, sa ating, lalo na sa ating tahanan. No? Kasi, yan ang nagpapaalala sa atin, no? Na gaano man kahirap ang buhay, gaano man kahirap ang ating dinaranas, yan ay ating mapagtatagumpayan. No? Hindi naman ibig sabihin na tayo nadadapa, nasusubsob, bumabagsak, ay tapos na ang lahat. Hindi ba? Ang Panginoon, ilang beses siyang nadapa nung papunta siya sa krus? 3 beses. Pero, sumuko ba siya? Hindi. Nagpatuloy siya. At doon sa krus, pinakita niya na tayo rin, bagamat 3 o minsan higit pa ang ating pagbagsak sa buhay, tayo'y pa rin ay magtatagumpay. Kaya dapat huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang krus na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya nga di ba, ang tema ng ating kapistahan ngayon ay ang krus ay simbolo ng pag-asa. Bakit? Kasi yan ang trophy nating lahat. Kung wala ka pang medal, kung wala ka pang trophy, maglagay ka ng krus sa iyong bahay. At ay VIP, victory in progress. No? At ano pa ang krus para sa atin? Siguro kayong lahat, no? Kasama na ako. Pag nagpapapicture kayo, ano yung ginagawa nyo ganun? Ha? Ano yung sabihin ng ganun? Di ba minsan ganun pa nga? Sabihin nun ay pag-ibig, pagmamahal. Alam niyo sa totoo para sa ating Kristiyano, yung gano'n, ay mayroon pang isang meaning, ganito. Ano yun? Tayo nagtatala ng krus, sinasabi rin natin na tayo ay minahal ng Diyos. Whenever we make a sign of the cross, we are proclaiming God's love. Diba? Nakikinig ba kayo ng Ebanghelyo? Sa Ebanghelyo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kinakanta pa nga natin, di ba? For God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ our Savior, His most precious one. Kaya nga, hindi lang ito ang sign ng pag-ibig, kundi yung ating pagtatanda ng krus ay isa rin pagpapakita ng pagmamahal. Kaya po kayong mahiya na magtatanda ng krus. At huwag ninyong mamadaliin yung pag-sign of the cross. Kasi yan ay simbolo at nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At ang pag-ibig natin sa bawat isa. Alam nyo, tinutuligsa tayo ng ibang mga reliyon o sekta. Bakit kayo nagtatanda ng cross? Isa lang ang sagot pag tinanong kayo. Dahil mahal ako
ng Diyos. No? Pag tinanong ka, ba't ka nagtatanda ng krus? Kasi yan ang simbolo ng pagmamahal ng Diyos sa atin. No? Pinakahigit. No? Sabi nga dito, gayon, alam niyo sa English mas maganda eh. Dito, gayon na lamang. No? Pag sa English, for God so loved the world. Napakaganda sa English. So loved the world. Ibig sabihin, wala na pang higit pa na pagmamahal ng Diyos, yung kanyang pagbibigay sa kanyang anak, at yun ay nandoon na. No? Kaya kung gusto nyong malaman, no, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, yun nga. No? Tumingin kayo sa krus. Magtanda kayo ng krus. Kaya nga, tignan ninyo, ang ating simbahan, ang liturhiya, no, ang blessing ng pare. Paano kayo binibless ng pare? Hindi ba sa tanda ng krus? No? Kaya every time na kayo binibless ng pare, no, ibig sabihin niyan dalawa. Anak, ikay magtatagumpay, at anak, ikaw ay mahal ng Diyos. At ikaw ay pinagpala ng Diyos. Ito yung napaka-importante ng blessing ng tanda ng krus. Siya sa ating pagbe-blessing ng pare, at siya din sa ating pagtatanda ng krus. Ito, maging ano kayo be honest. Sino dito nung pumasok nagtanda ng krus? Taas ang kamay. Tapos, pag pumapasok ng simbahan, kasi yun. Naniniwala tayo na si Kristo dito ay nagtagumpay. At si Kristo dito ay naghihintay sa atin para tayo yakapin at ipadama sa atin ang kanyang pagmamahal. No? Kaya nga, meron mang holy water dyan o wala, mag-sign of the cross tayo sa pagpasok natin sa simbahan. Kasi yan ay nagpapakita na tayo ay magkakapatid, magkakapamilya na nagmamahalan sa bawat isa. Kaya nga, napaka-importante itong ating ipinagdiriwang ngayon na kapistahan. Bagamat parang, alam nyo, liturgically, parang sasabihin niyo, bakit ang layo naman? Di ba dapat itong kapistahan ng banal na krus, dapat doon pa sa Lent, sa Kwaresma, bakit inihiwalay ng simbahan? Kasi gusto ng simbahan na ating namnamin, na ating talagang pag-isipan, na ating talagang isapuso ang importansya ng krus ni Kristo. Kasi nga, lahat tayo nabubuhay bilang Kristiyano sa pamamagitan ng banal na krus. Kaya sana, pag uwi ninyo sa bahay, magbalik ng krus. At sana, yung mga magulang dito na nakikinig, ang unang ituro niyo sa anak ninyo kung paano magtanda ng krus. At alalahanin nyo takot ang demonyo sa mga taong nagtatanda ng krus. Kaya nga pag kayo, ganun din mga nanay, nakikita niyo yung mga anak ninyo na nagkakaroon ng problema, pwede niyo isa ng cross sa kanilang mga mga magulang. Isa rin yun sa pagbe-bless ninyo, sa mga baby nyo. May mga baby dito, Pag natutulog sa gabi, ang inyong mga baby, mga sanggol, isa yun. I-bless nyo sila ng sign of the cross, Pag sila tutulog, Yung mga bata na akala nyo mga salbahe, bago sila matulog, i-bless ninyo with the sign of the cross, with the holy water, para lang sa gano'n, Sila ay pagpalain at gabayan ng Panginoon. Sana po,
sa ating pagpapatuloy ng banal na misa ito, huwag natin ding kalilimutan, ayan, isama natin sa misa ngayong araw na ito. Sino? Si Pope Leo. Dahil birthday niya ngayon. Ayan, sasabihin natin lahat, Happy Birthday, Pope Leo. No? Ayan, 70 years old na siya. No? So, pagdasal natin si Pope na sana humaba pa yung kanyang buhay, no? At pagpalain siya at gabayan ng Panginoon. At isama po natin siya sa intensyon ng ating banal na misa at kapistahan sa araw